Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Piolo Pascual, isang BSIT student mula sa Isabela State University, Cauayan Campus. Sa video lesson na ito ay tatalakayin ko ang mga tatlong basic topics sa C++ programming na mahalaga sa mga beginners. Ang mga topics na ito ay ang C++ keywords, identifiers and comments, variables, scope and initialization at simple selection using if and if else. I-explain ko ang bawat isa, magpapakita ko ng C++ code examples at ipapakita ko rin ang mga output. Una rito ay ang C++ keywords, identifiers at comments. Sa C++, ang keywords ay reserved words na may special meaning, kaya hindi natin sila pwedeng gawing variable name. Ang identifiers naman ay ang pangalan na ibinibigay natin sa variables at function. Ang comments ay ginagamit para mag-explain ng codes at hindi binabasa ng compilers. Bali, ang output ng program ay number 10. Mapapansin natin na ang comments ay hindi nakaapekto sa takbo ng program. Ang ikalawa ay ang variables, scope at initialization. Ang variable ay parang lalagyan ng data sa program. Ang initialization ay ang paglalagay ng value sa variable sa mismong declaration nito. Ang scope naman ay tumutukoy kung saan lang pwedeng gamitin ang variable sa program. Ang variable na age ay may value na 20, kaya ito ipiprint ng program sa screen. At ngayon, dito tayo sa pinakahuli, ang simple selection using if and if else. Ang if statement ay ginagamit para mag-decide ang program base sa kondisyon. Kapag totoo ang kondisyon, ang code sa loob ng if ay ma-execute. Kapag hindi naman, gagamitin ang else statement para i-display. Dahil ang score ay 85 at mas mataas ito sa 75, ang lalabas na output ay pass. Kung iibahin naman natin ang score ng mas mababa sa 75, ang lalabas ay failed dahil mas mababa ito sa ating condition na 75 above na score. Sa madaling salita, natutuhan natin ang C++ keywords, identifiers at comments, ang variables at initialization at ang decision making gamit ang if at if else. Ang mga topics na ito ay napakahalaga para sa mga nagsisimula sa C++ programming. Maraming salamat sa panonood at sana ay nakatulong ang video lesson na ito.